Okay, so eto mga kababayan, isang panibagong reaction video mula sa balita ni Kuya Rans TV at eto na nga si Congressman Leandro Leviste ay nagkaroon ng press con kahapon, 'no. Alam niyo marami ang umaatake na naman dito kay Congressman Leviste, 'no. Ito yung mga bayarang vlogger, 'no, at pilit talaga nilang sinisiraan, pinapasama, 'no, yung kanyang business na solar 'no, ay pinapalabas nila na may mga anomalya din daw na nangyayari. Ngayon eto ho si, Congressman Liβiste ay nagbabala na nga ho mga kababayan. Eto pakinggan natin ang kanyang, ah, sinabi dito sa video clips na ito 'no. Maaaring iba napanood na ito mga kababayan, itong kuwan na 'yan, itong kanyang press con na ito. Last press con niya na ito kung walang aatake sa kanya. Kung walang babanat sa kanya, si Antik lang nga mukhang nanahimik na ngayon, eh. Mukhang tahimik na si Antik ngayon. Anyway, mga kababayan, bago tayo magpatuloy, ako po ay nakikiusap sa inyo na i-like niyo 'tong videong ito at, kung hindi pa kayo naka-subscribe, mag-subscribe na rin kayo. Pindutin niyo yung notification bell, yung bell na makikita niyo pagka kayo nag-subscribe para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko, 'no? At, kung maaari huwag kayong mag-skip ng ads, bilang suporta niyo na rin sa muli kong pagbabalik. Patuloy tayong mananatili, 'no, patuloy tayong magsusuporta sa siyempre sa katotohanan, sa mga Duterte. At lalo-lalo na nga dito ngayon kay Congressman Liβiste na siyempre ang aming, ano talagang matapang na congressman dito sa District 1 ng Batangas, 'no. Dito yan sa'min sa kuwan namin 'no, itong si Liβiste. Siya yung congressman namin at proud kami sa kanya mga kababayan. Maaaring kayo rin ay proud sa kanya 'no, dahil ipinaglalaban niya ang katotohanan. Hindi niya pinagtatakpan, hindi siya kayang sapalpalan ng kahit ilang bilyong halaga pa 'yan. Kasi ang inaano niya talaga dito yung mailabas talaga yung katotohanan mga kababayan, yung anomalya na nangyari diyan sa flood control na 'yan at eto na nga ho mga kababayan yung kanyang babala. Pakinggan natin ito si Congressman Liβiste sa kanyang, mga sinabi dito, babala dito sa mga umaatake sa kanya. Eto, 'to. Baka ang mga susunod kong ilalabas pa ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Eto 'no, yung baka ang isusunod ko pang ilalabas pa ay yung ikababagsak ng administrasyong ito. Mukhang may matinding pinanghahawakan ito. Sabi nga nila mga kababayan, sabi nga may mga nababasa kasi akong komento, post 'no, lalo dun sa mga talagang batikang political analyst na matitino, yung mga abogado na matitino, na sinasabi nila, kaya pinipigilan nila yan si Liβiste na maglabas ng ano, ng yung Cabral Files, kaya ayaw nilang ipalabas yan. Dahil may mga mabubuki pa dun o mabibisto pa doon sa ano na yun, na sinasabi nga na puwedeng lalo magpahamak sa administrasyong ito, sa bangag na administrasyon. Dun sa ano, sa It's Too Big. Honey, it's too big. Yun na nga, sabi ni Congressman Liβiste, maaring ikababagsak ng administrasyon ito yung susunod niya pang ilalabas kung hindi nila titigilan itong batang ito. Yung mga bayarang vlogger diyan, na mga sinasabi nga ni Manong Chavit, 'pag makaamoy lang ng pera, nag-iiba na ang prinsipyo. Mga mukhang pera, mga matatakaw sa pera. Okay, tuloy natin 'to, tuloy natin. Tila may kumita Oy, sa mga proyektong ito. naku, At ang tanong ko lang po, with all due respect, ay pwede ba nating ilabas lahat ng impormasyon tungkol sa sino ang proponent ng mga proyektong ito? At pwede bang investigahan ay, kung may mga hindi magandang nangyari at kung may mga kumita sa mga proyektong ito? eto nga pala mga kababayan, may singit ko lang 'to Meron akong napanood na video mula sa siyempre sa isang batikang political vlogger din na iniidolo ko, walang iba kundi si Banat Pai. Nung panahon ni Pangulong Duterte, panahon pa ni Pangulong Duterte, minsan daw na bumisita sila sa bahay ni Marcos, 'no?
Sinasabi nga, 'di ba marami nagsasabi, hindi naman talaga si Marcos yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Yan ay ano lang, inuutos lang, tinuturuan lang. Kaya sinasabi nga ni Balatbay na maaring hindi talaga si Marcos ang mastermind. Maaring ang mastermind daw, di umano, ay itong si, ano, si Romualdez. Napanood ko lang yung clips na yun, no, doon sa isang page dyan sa Facebook. Na minsan daw kasi dumalaw sila dyan sa bahay ni, ano sila daw ni Mocha Oson. Ngayon ito raw si PBBM, mga kababayan, kakagising lang. Bagong gising lang. Di ba? Kumakalat noon na ang ating presidente ay patulog-tulog lang, pagising walang alam. Tulad na lang nung nangyari sa ano sa KOJC siege na kung saan sinasabi niya wala daw dalang armas, wala daw tear gas. Pero kalat na kalat sa news, no, lalo sa balitas ng SMNI, na kita-kita doon yung mga mahahabang armas ng mga kapulisan at mga tear gas na hinahagis nila sa mga miyembro ng KOJC. Tapos sasabihin niya, wala daw armas, wala daw barel. Ibig sabihin ng ating presidente, bagong gising lang. Tulog ng tulog. Pagising niya, wala siyang kamuang-muang, wala siyang kamalay-malay. Kung ano lang sabihin sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya, yun lang ang sinasabi niya. So, eto ho, mga kababayan, no, si Congressman Libisti, balik tayo dito kay Congressman Libisti. Na eto na nga yung babala niya. Kapag ka hindi tinigilan, pagka talagang tuloy-tuloy ang atake sa kanya, baka sa susunod na expose niya, yun yung pinaka maging malala na expose niya na maari di umano magpabagsak sa administrasyong ito. Actually, kung Libisti, bagsak na nga yan eh. Tingnan nyo, wala nang nakukuhang trust rating. Yung kanila mga trust rating na ginagawa, invento na lang. Pero sabi nga ni Banat Bay, hindi naman to kasi talaga yan ang nagpapatakbo ng Pilipinas. May nagmamaniobra daw dyan. Yung totoong mastermind. Yun daw talaga. Ano ko lang yan kay Banat Bay, narinig ko lang yan sa bibig ni Banat Bay. Okay, tuloy natin ito mga kababayan. Halatang politically motivated ang kampanyang ito para ilihis ang usapan sa tunay na ghost projects. Dahil nililinaw ko po, and if you will permit, I'll give a complete answer here and let's be the last on this topic. Kasi ang sinasabi ko nga ay hindi dapat ilihis ang usapan sa mga ghost projects. Tama. Dahil ano ang ibig sabihin ng ghost project? Nagbigay ng pera ang gobyerno at hindi tinapos ang pinagkasundoang kontrata. Proyekto. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media kung nais nating imbestigahan ang tunay na malawakang korupsyon. Hindi po ang mga substandard projects sa district engineering offices ang dapat imbestigahan. Sino ang nag-utos na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga NEP outside allocable and UA projects. Yan po, sa tingin ko, ang mas worthwhile na tignan. Di ba? Sino nga ba talaga ang nag-utos? Sino nga ba talaga ang mastermind? Kilala niyo na kung sino. Yun naman talaga ang dapat imbestigan eh. Dinadivert kasi nila mga kababayan yung issue. Pinagtatakpan nila yung issue na yan. Di ba? Naalala nyo noong nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon, yung dalang babaeng witness daw. Natawa nga ako doon na panood. Pero mamaya panoorin natin yan kasi nagbigay ng komento ito si Senator Marcoleta tungkol dyan eh. Halatang halata na may pinagtatakpan talaga sila. Di ba? So eto na nga, no, na totoo yung sinasabi ni Congressman Libisti, dapat hindi i-divert
sa ibang issue o sa gawa-gawang issue yung totoong issue. Dahil involved dito bilyon-bilyong pondo na mula sa kaban ng bayan ang nawawala, ang naibubulsa, ang nakukurakot. Tapos, para mapagtakpan kung ano-ano yung pinapalabas nila, ano nilang kwan, kagaya ng ginawa nila dito kay Congressman Libiste. Yung kanyang negosyo, ginawa nila ng issue. Lahat naman dokumentado, lahat naman talagang dumaan sa legal na proseso, pero pilit lang pinapasama. Tapos sasakyan ng mga vlogger, lalo na yung isang vlogger din na ano rin, no, miyembro din ng administrasyon na kung saan nga ay kinasuhan ng sinampahan ng kaso ni Kong Libiste ng 110 million libelous case. Parang tahimik yata, parang bumait yata, sabi nila. Baka ngayon lang yun. Baka ngayon lang yung bumait. Aatake na naman yun sa mga susunod na araw. Sabi niya, kung si Boying daw nire-respeto ni Libiste, bakit ako hindi ba ako nire-respeto? Kung karespeto ka naman, bakit hindi, di ba? So ito ho, mga kababayan, itong ginagawa nila, no, na paninira kay Congressman Libiste ay para ilihis doon sa totoong issue. Gagawa nila ng kwento. Siguro parang gusto nila palabasin na para manahimik na to si Libiste, kailangan gawa natin ng itong issue, itong kanyang negosyo na ito, yung pagbenta niya ng sa Meralco, no, gawa natin ito ng issue. Ngayon yan, matitrigger yan na manahimik na yung kanyang mga pinahahawakang dokumento o mga files na pwedeng magpabagsak sa administrasyon ito, basura niya na. Parang gano'n ang gusto niya palabasin. Kaso sa tapang nitong batang ito, mga kababayan, habang nasusugatan, lalo lumalaban. Diba? Tingnan nyo. Kahit na atakin siya ng atakin, siraan siya ng siraan, hindi nananahimik itong batang ito kasi ipinaglalaban niya dito ang katotohanan dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang mali sa kanya wala siya nagawang mali sa kanya naging negosyo o sa kanyang negosyo. Diba? Hindi katulad nila, alam na nga nilang mali, pinagtatakpan pa, hindi naman talaga sila para sa atin yung mga nagtatakip na yan, yung mga nagda-divert na yan, yung mga aso, tuta dyan, hindi naman sila para sa taong bayan, para lamang sila sa politiko na pinagtatakpan nila. Diba? Kaya dapat yung mga yan sumunod na kay doon sa namatay na congressman Diba? Masyado na silang abusado, mga kababayan, nagpapagamit sila. So ituloy natin to si Kong Libiste. Hindi ba pwedeng kasuhan nyo na lang si Garjola kasi parang hindi gumagalaw. Si Garjola. Yung kaso niya. Well, may nagsabi na gumagalaw naman at nireport naman na may asset freeze, di ba? Kaya ayoko naman sabihin na hindi gumagalaw at kung lumabas man na may aksyon sa madaling panahon, sasaludo po ako sa mga nag-iimbestiga. Kung bilis na question lang tungkol dun sa document. Kasi sinabi nyo kanina na hindi siya authenticated, but you said it came from an insider sa DPWH. Can you just describe the quality of your source? Is it a top official? Is it an undersecretary? Kasi parang sa amin din sa media, it will be difficult for us to Opo. carry such a, Kaya that document. I'm just posting it on Facebook after this. Take it for what it is. Ang pagbibigay nito sa akin ay galing sa isang mababang staff na hindi ko na-meet. Nakuha lang yung number ko at pinadala sa akin. Okay, so ayan na, narinig natin si Congressman Libiste, mga kababayan. May babala siya dito sa mga patuloy na umaatake sa kanya. Ito yung klase ng tao na kahit na birahin ang birahin, hindi natatakot, hindi umaatras. But hindi pa dito, nagbabala pa siya kapag patuloy nga naman siya atakin, siraan, gawa ng kung anong mga paninira sa kanya, baka sa susunod. Yung pinaka matinding dokumento o ebidensya na pinahawakan niya, baka ilantad niya na. Pwede kasira ng administrasyon. Ikabagsak. Actually, Libiste bagsak na nga lang talaga, kahit nabagsak na yan, marami pa rin nakapaligid
sa kanila para sila itayo. Kung ano-ano na. Imagine niyo guys, sanib pwersa na nga ang ano eh. 'Di ba? Ang pulahan, dilawan, piklawan. So, sanib pwersa na pero hindi nila talaga makuha ang simpatya ng taong bayan. Pansin niyo, kasi nga ho, ang taong bayan naghahanap ng katotohanan at ang taong bayan hindi po bulag sa katotohanan. Ang taong bayan ho, bulat na bulat. Alam na nila ang totoong nangyayari. Kung meron man pong patuloy na naniniwala sa kanila, yun yung mga bangag. Yung mga tanga, mga bobo, mga inutil, mga tolongges. Yung patuloy na pinagtatanggol yung mali. Meron na ako nabasa, nag-comment doon sa video ni Kong Libiste. Ako, tiga Batangas ako, pero hindi ako binigyan kay Libiste. Kaya, kung hindi ka ba naman tolongges, yung ginagawa ito ni Kong Libiste ay buwis buhay. Di ba sinabi niya nga na may mga banta na sa buhay niya, pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Sabi niya, handa naman siya matigo kung talagang may ano sa kanya. Pero naka-ready na yung mga dokumento na pinanghawakan niya sa USB. Kapag may nangyari sa kanya, ilalabas niya. Kaya talagang ito si Senador Loren Legarda dapat maging proud talaga. Actually, proud naman talaga sa kanyang anak. Siguro hindi lang siya proud kasi patuloy na lumalaban niya kanyang anak. Siyempre nga naman, bilang ina, kakabahan ka rin no, sa ginagawa ng iyong anak. Pero isipin na lang ni Senator Loren na milyong-milyong Pilipino ang nakasuporta no, sa kanyang anak. Hindi lang sa distrito ng Batangas o sa district 1 ng Batangas. Buong Pilipinas po ay nakasuporta kay Congressman Libiste. Kung meron mang hindi nakasuporta sa kanya, ilala sila. Siguro mga 10% lang 'yan. Nagsanib pwersa pa yung dilawan tsaka pulahan. Okay. So etong next topic natin, mga kababayan. Ito to. Noong nakaraang Senate hearing o Blue Ribbon Committee hearing, etong si etong si Senator Marcoleta ay nagtanong doon sa, teka, lagay ko lang to, itong video na ito. Okay, teka, yan. Etong si Senator Marcoleta ay nagtanong doon sa dalawang witness. Napansin ko kasi, napansin ko talaga bakit si Ping Lacson. Bakit si Ping Lacson ang sumasagot sa dalawang witness nila? Obvious na mga kababayan na yung dalawang witness nila ay may hapik. Naisip ko tuloy, style yan ni Risa di ba? Si Risa Taveras, wag naglalabas ng mga witness yan, todo takip ang mukha di ba? Ayaw nila ipakita sa madlang people. Yeah. So, galawang Hontiveros din itong ginawa ni Senator Ping Lacson. At dito siya sumublay. Marami ang nakapuna. No? Hindi lang si Senator Marcoleta. Lahat ng mga nakapanood noon ay nagbigay ng kanilang komento. Bakit daw si Senator Ping Lacson ang sumasagot? Hindi naman siya yung tinatanong. At isa pa, siya ang chairman ng Blue Ribbon. Bakit kailangan? Hindi hayaan na sumagot yung dalawang witness yan kung totoo yung mga witness yan. Kung totoo yung mga pinagsasabi nila. Diba? So dito, sa video na ito, mga kababayan, ay binanggit dito ni Senator Marcoleta itong si Romualdez. Ito si Romualdez, nakikita nyo naman dyan. Na inaasahan pala ito ni Senator Marcoleta na dadalo dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Na siguro umurong ang bayag. Natakot na mag-isa. Kasi alam niyo naman, di ba si Congressman Romualdez naman talaga hirap magsalita ito. Kung mapapansin sa kanya mga speech nagkakabulol-bulol ito. Di ba guys? Naalala ko si Boss Dada, mayroon itong binigyan ng reaction sa video ni nagkakabulol-bulol Binabasa na nga lang yung kanyang speech, bulol pa So, siguro inisip niyang ng committee ng Blue Ribbon na wag natin papuntahin niya si baka sumabit lang. Joke lang yan, biro lang. Yun kasi ni-expect talaga ni Senator Marcoleta na dadalo ito si
si Kwan, si Congressman Romualdez. Pero eto na nga, hindi sumipot. Hindi sumipot. Kasi meron nga palang pinanghahawakan din ito si Senator Marcoleta na ilalatag nila yung minority, ano nila yun, no? Yung kanilang team minority na inalmahan din ni Ping Lacson, ha? Lagi talaga may ano to si Ping Lacson, may pangontra eh. Halatang halata talaga eh. Bayan, alam nyo na. Alam nyo na kung nasaan talaga si Ping Lacson. Hindi talaga siya para sa atin. Wala siyang, pag napanood dito, wag siyang magagalit ha. Kasi yun talaga katotohanan. Diba? Yung nakala doon sa dalawang witness eh, siya ang sumagot eh. Anong ibig sabihin nun? Kinuha ang witness, kunin ko kayong witness. Hindi ko naman sinasabi si Ping Lacson ha. Kukunin ko kayong witness. Huwag na kayong sasagot pag tinanong kayo. Bahala lang sila sumagot. Okay, sa lahat ito. Former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon eh. Ayun, tayo doon. Kaya lang hindi dumating. Hindi dumating. Nindyan ka, Kong. Bakit hindi siya... Ayaw niyo bang imbitahan siya? Ayaw siguro. Members of the media. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Di ba kung inimbita siya, kung dumalo siya, pagkakataon niya na yun, magpakilala. Di ba? Nagpa-plan daw kung tumakbong presidente. Di ba? Pag nakilala siya, milyon-milyon ang makakapanood. No, milyon-milyon ang makakapanood sa kanya sa iba't ibang YouTube channel, sa iba't ibang TV network. Di ba? So kakalat yun, si speaker pala yan. Si Speaker Romualdez, dati Speaker Romualdez pala yan, tatakbo daw yung presidente. Di ba? So tatandaan siya ng taong bayan. Tatandaan siya. Kaya lang, hindi siya ibuboto. Aming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives? Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo kanyo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. Senator. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. So, ayan. India si Senator Marcoleta. Na-expect niya pala talaga doon sa Blue Ribbon Committee hearing na ito nagdaan, na Blue Ribbon Committee hearing. Ay darating ito si Romualdez. Di ba mga kababayan, kapag meron silang iniimbitahan na resource person, di ba usually kapag hindi dumalo ay pinapasubpuin na nila. Sa susunod kaya Blue Ribbon Committee hearing at hindi uli dumalo ito, pasubpuin na kaya nila. Kasi yun ang ginagawa nila sa mga resource person na iniimbitahan nila eh. Na pag hindi sumipot, magkakak sila, paano natin yan, Mr. Chair, papasupin na natin yan. Pag hindi pa yan, ipapadampot natin yan. Oo, kasi ang alam ko rin, invitado ro ito, invited daw ito sa, sila dalawa ni Congressman Libisti. Pero inindiyan si Congressman Marcoleta. Alam niyo ba mga kababayan, may nakita akong photos. Magkakasama itong si Senator Marcoleta at Kong Libisti, kasama si Kong Paulo Marcoleta. Parang nag-meeting silang tatlo eh.
Parang meron silang pinag-uusapang masyadong importante. Baka yung mga, eto, di ba sabi ni Senator, ni Kong Libiste, meron daw siyang pinanghahawakang pang mga matitibay na ebidensya na kung yun ay ilalabas siya, maaaring kabagsak ng gobyernong ito. Baka isinar niya na kay Senator Marcoleta kasi kung sa tiwala din lang, talagang pagkakatiwalaan ito si Senator Marcoleta, di ba? So para lang kasi sila na layunin mailantad ang katotohanan. Mailantad ang katotohanan tungkol dyan sa korupsyon na nangyari at hindi kisa kung ano-anong mga issue na ginagawa nila. Na sinasakyan ng mga tulongges vlogger. Yung mga vlogger na binabayaran para gumawa ng kasinungalingan. Pagpalainawa kayo. Hindi ayaw ng Panginoon. Siyempre ayaw ng Panginoon ng kasinungalingan. Talaga mga pinapakain sa pamilya yun galing sa pagnanakaw din. Yung ibinabayad sa iyo galing sa kaba ng bayan, sa pera ng kaba ng bayan. Ninanakaw nila tapos ibibigay sa inyo. Wala akong binanggit kung sinong nagbabayad sa inyo. At wala rin akong binanggit ng mga vlogger. Kapag pumiyo ka, ibig sabihin isa ka doon. Natakaw eh. Alright, so ayan ho, mga kababayan, narinig natin ang talagang masasabi natin na may tuturing nating bayani sa ito, no? Yung batang-batang mambabatas na walang iba kundi si Congressman Libiste na talagang matapang, buwis buhay ang kanyang ginagawa, yung kanyang mga babala, no? Na kapag hindi siya tinantanan, ilalabas siya sa susunod yung kanyang matindi pang ebidensya na magpapabagsak sa administrasyon ito. At eto naman si Senator Marcoleta na talaga namang dismayado dahil nga kaya siya dumalo dyan sa Blue Ribbon Committee hearing dahil nga next week niya nandoon darating si Tamba pero hindi rin. Siguro natunugan nila. Huwag ka na pupunta dito, darating si Senator Marcoleta, magigisa ka na sa kanya. Nakakatakot si Senator Marcoleta magtanaw, talagang madiin. Alright. So ito, hanggang dito na lang muna ang aking reaction video mga kababayan. Muli, ako'y nakikiusap sa inyo na sana suportahan nyo itong aking YouTube channel, ang pagbabalik po ng aking YouTube channel, Balita ni Kuya Rans TV, na binago ko po ang pangalan dahil ang inyong pong lingkod, ang channel niya ay na-demonetize. Ang channel ito ay na-demonetize, nawala ng ads ng ilang halos 4 na buwan. No? At muling nagbalik. Pero hindi naman tayo tumigil sa pagsuporta siyempre sa ating mahal na Tatay Digong na balita natin. Malapit na lumabas kasi hirap na ang ICC kumalap ng ebidensya. hirap na. Nananawagan na nga itong mga kumaari daw yung mga biktima daw ng war on drugs lumapit sa kanila pero wala na silang mahikayat. Gagawa sila ng kalukuhan mga yan nakalaan na sa impyerno yung mga yan. Doon na sila ang kanyang kaluluwa ay susunugin na sa impyerno. Alright, so hanggang dito na lang muna ang aking reaction video mga kababayan. Muli ang inyong lingkod Kuya Rans TV na ngayon ay balita ni Kuya Rans TV na po. Sa mga bago pa lang nating viewers, paki-subscribe po nitong aking YouTube channel, paki-like and share po. Salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.